Sa likod ng katahimikan ni Althea Reyes, siya pala ang tunay na utak sa likod ng mga proyektong ipinagmalaki ng kanyang asawa. Nang ipagkanulo at siraan siya ni Rafael para agawin ang lahat, tahimik siyang bumangon at hinarap ang katotohanan sa mismong harap ng boardroom. Kapag ang babaeng ninakawan ng talino at dangal ay bumawi, sino ang tunay na babagsak at sino ang isisilang bilang bagong pinuno? 3:00 ng madaling araw. Ang tanging ilaw sa malawak na penthouse ay nagmumula sa 2 monitor na nakatutok kay Althea Reyes. Malamig na ang kape sa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang buong atensyon ay nasa libu-libong linya ng datos at komplikadong mga blueprint na naglalaman ng kinabukasan ng De Leon Prime Holdings. Isang critical na error. Isang maliit na pagkakamali sa load-bearing calculation ng Celestial Tower, ang kanilang pinakamalaking proyekto na kung hindi maagapan ay maaaring magdulot ng milyon-milyong pagkalugi at higit sa lahat, kahihiyan. 3 araw itong hindi napansin ng buong engineering team. 3 araw na pinagpulungan, pinagdebatehan, ngunit walang nakahanap ng solusyon. Ngunit sa loob lamang ng 6 na oras, sa pagitan ng hating gabi at ng bukang liwayway, natagpuan ni Althea ang ugat ng problema. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Bawat pindot ay may bigat ng isang desisyon. Hindi siya ang CEO. Hindi siya ang may pangalan sa kumpanya. Ngunit alam niya sa sarili niya, siya ang puso nito. Nang ang huling datos ay kanyang naisave at ang narebisang plano ay naipadala sa email ng kanyang asawa, saka lamang niya naramdaman ang pagod. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Sa isip niya, nakikita na niya ang nangiti ni Rafael. Ang nangiting iyon, ang kanyang tunay na gantimpala. Iyon lang ay sapat na. Kinaumagahan, ang amoy ng bagong timplang kape at bacon ang gumising sa kanya. Nakatayo si Rafael sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Perpekto ang kanyang suot na suit. Bawat hibla ng tela ay sumisigaw ng kapangyarihan. "Good morning, mahal." Bati nito, sinulyapan siya mula sa salamin. "You look tired. You should have slept." Ngumiti si Althea. "I had to finish something. Kumusta ang presentation deck? Nakuha mo ba?" Lumapit si Rafael at hinalikan siya sa noo. Isang halik na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay tila may kakaibang lamig. "Of course, it was brilliant. You are brilliant. You are my lucky charm, Althea." Lucky charm. Buwamay man. Hindi partner. Hindi utak ng kumpanya. Lucky charm. Pinilit niyang alisin ang maliit na tinik na yon sa kanyang dibdib. Pinili niyang namnamin ang tamis ng papuri. Naghanda siya ng almusal para sa kanila, habang si Rafael ay abala sa pagbabasa ng kanyang speech sa tablet. Tahimik silang kumain. Ang bawat isa ay nasa kani-kaniyang mundo. Si Althea, sa mundo ng pag-aalala at pag-asa para sa tagumpay ng asawa. Si Rafael, sa mundo kung saan siya ang bida. Sa boardroom ng De Leon Prime Holdings, ang tensyon ay halos mahahawakan. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, mga investors na lumipad pa mula sa iba't ibang bansa, at piling media. Ang Celestial Tower ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang testamento sa kadakilaan ng pangalang De Leon. Nakaupo si Althea sa isang sulok sa likuran, malayo sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang mga makapangyarihan. Ito ang kanyang karaniwang pwesto. Ang reyna na walang pangalan, nagmamasid mula sa anino. Nagsimulang magsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Bawat salita ay kalkulado. Ipinaliwanag niya ang teknikal na aspeto ng proyekto na para bang siya mismo ang gumugol ng magdamag sa pag-aaral nito. Ipinakita niya ang mga bagong projection, ang mga solusyon sa problemang bigla na lang nalutas ng kanyang team. Ang bawat slide ng presentasyon ay gawa ni Althea. Ang bawat salita ay nagmula sa kanyang mga tala. Nang matapos si Rafael, ang silid ay napuno ng malakas na palakpakan. Tumayo ang mga investors, nakikipagkamay sa kanya.
Ngumiti si Althea. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Ito na yon. Ang tagumpay nila. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rafael. Galing mo, mahal. 2 salita. Iyon lang. Ngunit para kay Althea, sapat na yon. Itinago niya ang telepono, kontento na sa pribadong pagkilalang iyon. Thank you everyone. Thank you, sabi ni Rafael. Itinaas ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Bumalik sa kani-kanilang upuan ang mga tao, nag-aabang sa kanyang susunod na sasabihin. Your trust in De Leon Prime Holdings is what fuels us to aim for perfection. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang ngiti ni Rafael ay bahagyang nagbago, naging mas seryoso, mas malamig. However, pagpapatuloy niya, perfection requires tough decisions. Recent events have shown me that there are weaknesses within our very foundation. Weaknesses that could have compromised this entire project. Weaknesses that I, as the CEO, can no longer tolerate. Napakunot ang noo ni Althea. Saan papunta ito? Akala niya ay mag-aanunsyo si Rafael ng bonus o promosyon para sa team. To move forward, we must cut ties with the past. We need a drastic change in leadership within our core operations. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid at sa huli, tumama ito sa mga mata ni Althea sa likuran. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Althea. Ang mga tingin ng lahat ay nagsimulang bumaling sa kanya, sumusunod sa direksyon ng tingin ng CEO. Ngumiti si Althea, isang nangiting alanganin, iniisip na baka bibigyan siya ng pagkilala. Baka ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang ngiti ni Rafael ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong walang emosyon na parang bato. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng boardroom, malinaw at walang pag-aalinlangan. And that change begins today. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin ng diretso sa kanyang asawa. Althea Reyes, you're fired. Ang salitang fired ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom na parang isang putok ng baril. Para kay Althea, ang lahat ay biglang nag-slow motion. Ang mga bulungan ay naging isang ugong na walang kahulugan. Ang mga mukha ng mga miyembro ng board at investors ay lumabo. Naging mga mantsa ng kulay sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Rafael, ang kanyang asawa, ang kanyang kasama, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay na nakatayo roon, walang emosyon na parang estranghero, walang nakagalaw, walang nakapagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, 2 unipormadong security personnel ang tahimik na lumapit sa kanya. Ang kanilang presensya ay masakit na katotohanan. Hindi ito masamang panaginip. Ma'am, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay mababa at puno ng alanganin. Sumama po kayo sa amin. Hindi makagalaw si Althea. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Rafael, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi, ng paliwanag. Ngunit wala. Malamig ang mga mata nito. Sarado. Nang marahan siyang hinawakan sa braso ng gwardiya, doon lamang siya natauhan. Tumayo siya, ang bawat galaw ay mabigat. Ang paglalakad mula sa kanyang upuan, sa likod patungo sa pinto, ay ang pinakamahabang paglalakad sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dignidad. Ramdam niya ang daan-daang matang nakatutok sa kanya, mga matang puno ng awa, pagtataka, at para sa ilan, pagkutya. Sa kanyang pagdaan, nahagip ng kanyang tingin ang isang babae sa unahan, nakatayo malapit kay Rafael. Si Cassandra Velasco, ang bago nilang marketing head. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. Isang ngiting hindi nakaligtas sa paningin ni Althea. Isang ngiti ng tagumpay. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng boardroom
ay ang sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera. Ang mga reporter na nag-aabang sa labas ay nagkagulo. Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na ipinaputok sa kanya, ngunit wala siyang narinig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kahihiyan na parang kumot na bumabalot sa buo niyang pagkatao habang mabilis siyang inilalayo ng mga gwardiya. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig niya ang malinaw na boses ni Rafael. I would like to introduce to you the new head of our Risk Management and Project Development, Miss Cassandra Velasco. Ang pinto ay nagsara at ang mundo ni Althea ay gumuho. Ang biyahe pa uwi ay puno ng nakabibinging katahimikan. Hindi naglakas loob ang driver na magsalita. Maging ang pamilyar na tanawin ng BGC ay tila naging dayuhan sa kanyang mga mata. Nang makarating siya sa kanilang penthouse, ang lugar na dati simbolo ng kanilang mga pangarap, ngayon ay parang isang malamig na kulungan. Ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Doon, sa kalagitnaan ng katahimikan, nagsimulang bumuhos ang lahat. Ang pagkabigla ay napalitan ng sakit, at ang sakit ay unti-unting naging galit. Paano? Paano nagawa ni Rafael ito sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo, ilang oras siyang nakatulala roon bago bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, niluwagan ang kanyang necktie na para bang isang normal na araw lamang ang natapos. Hindi niya tiningnan si Althea. Dumiretso siya sa bar at nagsalin ng alak. Tumayo si Althea. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nanlalamig na determinasyon. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita na naglalaman ng lahat ng tanong, ng lahat ng sakit. Humarap si Rafael sa kanya. Ang baso ng alak ay nasa kanyang kamay. It was a business decision, Althea. Nothing personal. Nothing personal? Halos mabasag ang boses ni Althea sa hindi makapaniwalang tawa. Ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko sa kumpanyang yan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng ideya ko. In public, Rafi? Sa harap ng lahat? Ganoon na lang ba ako kadaling itapon? You became careless, sabi ni Rafael. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang error sa Celestial Tower, iyon ay nangyari under your watch. I couldn't risk it. Kailangan kong ipakita sa board na seryoso ako sa pagprotekta sa kumpanya. Ako ang nag-ayos ng error na yon. Sigaw ni Althea. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Alam mo yan, ginamit mo ang solusyon ko sa presentation mo kanina. And I am grateful for that, sabi ni Rafael, lumapit sa kanya. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na kailangan ng pagbabago. Masyado ka nang naging kampante. Sa paglapit ni Rafael, napansin ni Althea ang isang bagay sa may entrance hall. Mga kahon, mga karton na selyado. Ang kanyang mga gamit mula sa opisina, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga personal na tropeyo, ang maliit na picture frame nilang dalawa na nakapatong sa kanyang desk. Napatigil siya. Plinano mo to? Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Isang masakit na katotohanang biglang luminaw sa isip niya. Hindi ito dahil sa error. Plinano mo na ito. Hindi sumagot si Rafael, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Ang galit sa dibdib ni Althea ay sumiklab na parang apoy. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Rafi na minahal niya. Isa na siyang halimaw na nakasuot ng mukha nito. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi ni Althea. Ang boses ay naging matigas. This is my house, Althea. Ang pangalan ko ang nasa titulo, sagot ni Rafael. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Pero hindi ako ganun kasama. This is a severance package, a generous one, at isang non-disclosure agreement. Pumirma ka lang at wala ka nang magiging problema. You can start a new life. Quietly, binuksan ni Althea ang sobre. Isang tseke na may napakalaking halaga at isang kontratang magpapatahimik sa kanya habang buhay. Gusto ni Rafael na bilhin ang kanyang katahimikan,
Naburahin ang kanyang kontribusyon na parang hindi siya naging parte ng lahat. Iyon na ang huling dagok. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel. Tiningnan niya si Rafael ng diretso sa mata. Ang mga luha ay tuyo na, napalitan ng apoy. At sa harap niya, pinunit niya ang tseke. Pagkatapos, pinunit niya ang kontrata, piraso por piraso, at hinayaang mahulog ang mga ito sa sahig na parang niyebe. Hindi mo mabibili ang katahimikan ko, Rafael, sabi niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik na ngayon lang niya narinig mula sa sarili. Hindi pa tayo tapos. Nang umalis si Rafael, ang katahimikan na naiwan sa penthouse ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Ang mga piraso ng pinunit na tseke at kontrata ay nakakalat sa mamahaling sahig. Mga puting abo ng isang buhay na sinunog hanggang sa temel. Hindi umiyak si Althea. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Pakiramdam niya ay guwang siya sa loob. Isang magandang sisidlan na binasag at ngayon ay wala ng laman. Naglakad siya paikot-ikot sa sala. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng isang kasinungalingan. Ang mamahaling pinta sa dingding, ang mga eleganteng muebles, ang malawak na tanawin ng BGC mula sa bintana. Lahat ng ito ay binili gamit ang kanyang pawis, kanyang talino, kanyang mga gabing walang tulog. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakapangalan sa kanya. Naupo siya sa dilim, sa parehong sofa kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay tila buo pa ang kanyang mundo. Kinuha niya ang kanilang wedding picture mula sa side table. Si Rafael, nakangiti ng malapad, ang mga braso ay nakapulupot sa kanya. At siya, si Althea, nakatingin sa asawa na may purong pagsamba sa kanyang mga mata. Isang nangiti ng isang babaeng buong pusong naniniwala na ang tagumpay ng kanyang minamahal ay tagumpay na rin niya. Anong laking katangahan, bulong niya sa sarili. Ang litratong yon ay nagbalik sa kanya sa isang alaala. 5 taon na ang nakalipas sa kanilang anibersaryo, katatapos lang nilang makuha ang kontrata para sa isang malaking condominium project. Si Althea ang gumawa ng buong feasibility study at risk analysis na nagpanalo sa kanila, ngunit si Rafael ang umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal. Gabi-gabi, ipinagdiriwang nila iyon sa isang mamahaling restaurant. Hindi ka ba napapagod na laging nasa likod ko, mahal? Tanong ni Rafael sa kanya noon, habang hawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Althea. Ang mahalaga ay nananalo tayo. Okay na ako doon. Hinigpitan ni Rafael ang hawak sa kamay niya. Huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, kikilalanin din nila ang reyna sa likod ng hari. Darating din tayo dyan. Ang pangakong yon, na dati nagbibigay sa kanya ng init at pag-asa, ngayon ay parang lason na sumusunog sa kanyang mga ugat. Kailan ang tamang panahon, Rafael? Kapag wala ka ng pakinabang sa akin, ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sampal. Hindi siya biglaang itinapon. Matagal na siyang ginagamit. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ingay nito ay marahas na pumunit sa katahimikan. Hindi niya ito pinansin. Sino ang tatawag sa kanya? Isang kaibigan na nakikiramay? O isang reporter na gustong kumuha ng kanyang panig? Ngunit patuloy itong tumunog. Sa huli, kinuha niya ito para patayin. Ngunit nakita niya ang pangalan sa screen, Mang Lito. Si Mang Lito ang pinakamatanda at pinakarespetadong engineer sa De Leon Prime Holdings. Isang taong matapat, may prinsipyo, at nakakita sa pagsisimula nilang dalawa ni Rafael. Nag-alinlangan si Althea, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Mahina niyang sabi. Ma'am Althea? Pasensya na po sa abala. Sabi ng magaspang ngunit magalang na boses sa kabilang linya. Nasa mabuti po ba kayong kalagayan? Ang simpleng tanong na yon, na puno ng tunay na pag-aalala, ang nagpabagsak sa pader na kanyang itinatayo. Nabasag ang kanyang boses. Mang Lito? Alam ko po, ma'am. Nakita ko.
Narinig ko po ang lahat, sabi nito. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nila, isang malaking kawalang hiyaan. Hindi nakapagsalita si Althea. Ang marinig na may isang taong naniniwala sa kanya ay parang isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. May gusto po sana akong ibigay sa inyo. Pagpapatuloy ni Mang Lito, ang boses niya ay bumaba na parang isang bulong. Pero hindi po pwedeng pag-usapan sa telepono. Pwede po ba tayong magkita? Sa isang lugar na ligtas. Pumayag si Althea. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na kapihan sa Kapitolyo, Pasig, malayo sa mga matang mapanuri ng BGC. Kinabukasan, nagsuot si Althea ng simpleng damit, baseball cap, at salamin. Pakiramdam niya ay isa siyang takas. Bawat taong nakakasalubong niya ay tila humuhusga sa kanya, ngunit itinulak niya ang sarili na magpatuloy. Nauna siyang dumating sa kapihan, isang maliit na lugar na amoy kape at lumang libro. Simple, ngunit totoo. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok. Ilang sandali pa, dumating si Mang Lito. May bitbit na lumang dyaryo. Umupo ito sa tapat niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Althea, salamat sa pagpunta ninyo, sabi nito. Ako po ang dapat magpasalamat, Mang Lito, sa lahat. Walang sino man sa amin ang naniwala sa sinabi ni Sir Rafael. Putol ni Mang Lito sa kanya. Alam naming lahat kung sino ang tunay na utak sa likod ng mga proyekto. Alam namin ang halaga ninyo. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Althea. Hindi ako pwedeng magtagal, sabi ni Mang Lito, lumingon-lingon sa paligid. Mula sa ilalim ng dyaryo, inilabas niya ang isang maliit na bagay at marahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Isang itim na USB flash drive. Ano po ito? Tanong ni Althea. Tumingin si Mang Lito nang diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay seryoso at puno ng kahulugan. Laman niyan ang lahat ng orihinal na plano at data na sinubukan nilang baguhin at itago. Alam kong ikaw lang ang makakaintindi niyan. Sa labas, ang gabi sa beach ay kumikinang. Isang karagatan ng mga ilaw na sumisimbolo sa tagumpay at ambisyon. Sa loob ng penthouse, ang tunog ng pagtapon ng mamahaling champagne sa 2 kristal na kopita ay dapat sanang tunog ng selebrasyon. Ngunit para kay Rafael de Leon, ito ay tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. To us, Rafi, to the new king and queen of De Leon Prime Holdings, sabi ni Cassandra, itinaas ang kanyang kopita. Ang kanyang pulang bestida ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, at ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit may talim. Itinaas din ni Rafael ang kanyang kopita. Isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. To the company, pagtatama niya. At bahagyang ininom ang alak. Ang lasa nito ay parang abo sa kanyang dila. Hindi siya masaya. Ang tagumpay na nakamit niya kanina ay hindi nagdulot ng kapayapaan, kundi ng isang panibagong antas ng pagkabalisa. Ang pagpapatalsik kay Althea ay hindi isang stratehiya. Ito ay isang desperadong hakbang, isang sakripisyo na kailangan niyang gawin para pagtakpan ang mas malalaking problema. Relax, Rafi, sabi ni Cassandra. Lumapit at ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. You won. We won. Althea is gone. Wala nang hadlang. Hinalikan siya ni Cassandra, isang halik na mapusok at puno ng pag-aangkin. Ngunit hindi ito tinugon ni Rafael. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, sa bumabagsak na stock prices ng kumpanya, sa mga nagagalit na tawag mula sa investors, at sa isang anino na matagal nang bumubulong sa kanyang mga bangungot. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay maikli lamang, ngunit para kay Rafael, ito ay kasing lakas ng kulog. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Mabilis niyang kinuha ito, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang mensahe mula sa isang naka-encrypt na numero. Walang pangalan,
Tanging mga salita na nagpatuyo sa kanyang lalamunan. The payment is late. You know the price of failure. Bigla siyang napahigpit ng hawak sa telepono. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang sentido. Ang presyo ng kabiguan. Alam na alam niya kung ano iyon. Sino yan? Tanong ni Cassandra. Sinusubukang sumilip. Wala. Just business. Mabilis niyang sagot. Ibinulsa ang telepono. Kailangan kong kumuha ng ilang dokumento sa study. Umalis siya bago pa man makapagsalita si Cassandra. Iniwan itong nagtataka sa sala. Pagpasok niya sa kanyang study, agad niyang nilock ang pinto. Ang silid na ito, na dating nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang selda. Dumiretso siya sa isang malaking painting sa dingding. Maingat itong inalis at inilantad ang isang itim na bakal na safe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang kombinasyon. Pagbukas nito, hindi ang mga papeles ng kumpanya o pera ang kanyang unang tiningnan. Kinuha niya ang isang lumang dokumento na nakatago sa pinakailalim, isang makapal, nakabookbind na papel na halos naninilaw na sa katagalan. Isang thesis. Ang pamagat nito at ang pangalan ng may akda ay malinaw pa rin. Tinitigan niya ito na may halong takot at pagkasuklam na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Ito ang pundasyon ng lahat. Ang orihinal na kasalanan. Ang sikretong hawak ng taong nagbabanta sa kanya ngayon. Mabilis niyang ibinalik ang thesis sa safe at hinarap ang tunay na problema. Ang bayad. Kailangan niyang maglipat ng malaking halaga sa isang offshore account bago pa man mahuli ang lahat. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair, binuksan ang kanyang laptop at nag-log in sa isang high-security international bank portal. Ang account na ito ay itinatag niya kasama si Althea. Maraming taon na ang nakalipas. Isang emergency fund daw. Ngunit sa totoo lang, ito ang taguan niya ng pera na hindi alam ng mga auditor. Ipinasok niya ang halaga. Nag-click sa transfer. Isang pulang kahon ang lumitaw sa screen. Transaction failed. Dual authorization required. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Dual authorization. Si Althea. Sa lahat ng ari-arian na naipangalan niya sa sarili niya, ang account na ito, ang pinakaimportante sa lahat, ay nakalimutan niya. Nangangailangan pa rin ito ng permiso ni Althea para sa anumang malaking withdrawal. Sinubukan niyang i-override ang system gamit ang lahat ng access na mayroon siya bilang primary account holder. Ngunit paulit-ulit lang ang lumalabas na mensahe. Access denied. Access denied. Access denied. Ang babaeng itinapon niya. Ang babaeng inalipusta niya sa harap ng buong mundo. Hawak pa rin nito ang susi sa kanyang kaligtasan, ang kanyang pagkatalo. Isang galit na hindi niya mapigilan ang biglang kumulo sa loob niya. Ang pagkabalisa, ang takot, ang presyon, lahat ay sumabog sa isang marahas na kilos. Sa isang malakas na sigaw, kinuha niya ang kanyang smartphone mula sa bulsa, ang teleponong naglalaman ng mensahe ng anino, at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang salamin nito ay nabasag sa libo-libong piraso, kasabay ng kanyang pagtitimpi. Kailangan kong makuha ang lahat. Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Lahat. Iniwan ni Althea ang kapihan na may bigat at gaan sa kanyang puso. Bigat dahil sa katotohanang kinumpirma ng kilos ni Mang Lito na may malaking kabulukan sa loob ng kumpanya. At gaan dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 araw, hindi na siya nag-iisa. Ang maliit na itim na USB sa kanyang kamay ay hindi lang basta data. Ito ay isang sandata, isang susi. Ang penthouse ay hindi na isang tahanan. Ito ay teritoryo ng kalaban. Alam niyang hindi siya maaaring bumalik doon. Kaya't sa halip na umuwi,
Nagtungo siya sa isang maliit na apartment sa Mandaluyong na minana pa niya sa kanyang lola. Isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Isang lugar na alam niyang ligtas dahil hindi ito alam ni Rafael. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Maliit ang espasyo, malayong malayo sa karangyaan ng kanyang dating buhay. Ngunit sa katahimikan ng 4 na sulok na yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Kalayaan. Hindi siya nagsayang ng oras. Ang unang ginawa niya ay bumili ng isang murang laptop at isang printer. Pagbalik niya sa apartment, ang maliit na lamesa sa kainan ay naging kanyang war room. Isinaksak niya ang USB. Ang mga luhang dapat sanang pumatak ay naging apoy sa kanyang mga mata. Hindi ito oras ng pag-iyak. Ito ay oras ng pagtutuos. Bumukas ang mga file, daan-daang folder, libu-libong dokumento, mga blueprint, financial statements, email threads, risk assessment reports. Para sa iba, ito ay isang gubat ng impormasyon. Ngunit para kay Althea, ito ang kanyang kaharian. Bawat numero, bawat linya ay pamilyar sa kanya. Sinimulan niyang i-print ang mga mahahalagang dokumento. Ang dingding ng apartment ay unti-unting napuno ng mga papel, mga chart, mga diagram, mga timeline. Ang kanyang sulat kamay ay pumuno sa mga espasyo. Nagkokonekta ng mga ebidensya, gumuguhit ng mga pulang linya sa pagitan ng mga pangalan at numero. Mula sa isang wasak na babae, isang bagong Althea ang isinilang, isang strategist, isang investigador, isang kalaban na tahimik na naghahanda para sa digmaan. Ilang oras ang lumipas. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang folder na may label na Special Projects, Accruals. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang serye ng mga wire transfer. Maliit sa simula, ngunit papalaki ng papalaki. Ang lahat ay patungo sa iisang kumpanya, Velvet Horizon Imports. Napakunot ang noo ni Althea. Hindi niya kailanman narinig ang kumpanyang iyon. Sinubukan niyang hanapin ito sa listahan ng mga accredited suppliers ng De Leon Prime, ngunit wala. Isang mabilis na paghahanap sa internet ang nagbigay sa kanya ng sagot. Ang Velvet Horizon Imports ay isang shell company, nakarehistro sa isang abandonadong address sa Panama at walang anumang record ng operasyon. At ang pinakamalaking transfer na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay ginawa 3 araw lamang bago siya sibakin. Ang dahilan na nakalagay, consultancy fee for Celestial Tower. Sinungaling, bulong ni Althea sa sarili. Siya ang gumawa ng lahat ng consultancy work para sa proyektong yon. Ito ay pagnanakaw. Malinaw na pagnanakaw. At ang approval para sa transfer, pirmado ni Rafael de Leon. Alam niyang kailangan niya ng tulong para matrace ang pera. May naalala siyang isang dating kaibigan mula sa kolehiyo. Si Ben, isang henyo sa cybersecurity na ngayon ay nagtatrabaho para sa isang malaking tech firm sa Singapore. Ayaw niyang idawit ito ng direkta, kaya't gumawa siya ng isang anonymous na email account. Nagpadala siya ng maikling mensahe. Ben, old friend, I need a favor. Can you trace the real owners of a shell company for me? No questions asked. It's a matter of justice. Isinara niya ang email. Alam niyang maaaring tumanggi si Ben, ngunit kailangan niyang subukan. Habang naghihintay, ipinagpatuloy niya ang paghahalongkat. Kailangan niya ng mas marami pang ebidensya. Naalala niya ang kanilang shared cloud server. Isang digital na imbakan ng lahat ng kanilang mga file. Personal man o pang negosyo, mula pa noong sila ay nagsisimula pa lamang. Nag-login siya, umaasang makahanap ng mga lumang financial records o mga naunang draft ng mga kontrata. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mga pamilyar na pangalan ng folder. Finances, projects, personal, ngunit isang folder ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang folder na matagal na niyang hindi nakikita, na halos nakalimutan na niya. University Archive,
Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng kanilang mga lumang assignment, mga research paper, mga larawan mula sa kanilang college days. Ngunit isang file sa pinakailalim ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng file ay simple lang, ngunit para kay Althea, ito ay parang isang multo mula sa nakaraan. Reyes Althea Thesis sa Final PDF. Ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw. Ang kanyang thesis, ang thesis na buong akala niya ay nawala magpakailanman nang masira ang kanyang hard drive 1 linggo bago ang deadline noon. Iniyakan niya yon ng husto at si Rafael ang umalo sa kanya. Si Rafael ang nagsabi, "Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang gumawa ng bago." Nanginginig ang kanyang kamay habang iginagalaw ang cursor papunta sa file. Paanong napunta ito rito? Akala niya. Nag-double-click siya. Dahan-dahang nag-load ang PDF sa screen, bawat porsyento ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. At nang tuluyan itong bumukas, ang unang pahina ay sumalubong sa kanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang pamagat, ang resulta ng 1 taon ng kanyang dugo at pawis. Buhay ito. Narito ito. Hindi ito nawala. Ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen sa pamagat at pangalan na nakasulat doon. Ang kanyang thesis. Buhay. Buo. Hindi nawawala. Ang unang pumasok sa isip niya ay pagkalito. Paano? Naalala niya ang gabing iyon. 10 taon na ang nakalipas. Ang panik, ang pag-iyak, ang pakiramdam ng kabiguan ng sabihin ng computer technician na corrupted beyond recovery ang kanyang hard drive. Si Rafael ang nasa tabi niya, niyayakap siya, pinapatahan, nanginginig ang kanyang mga daliri habang minamanipula ang mouse. Binuksan niya ang isang bagong tab sa browser. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip habang tinatype ang mga salitang matagal nang nakatatak sa kanyang memorya. Ang pangalan ni Rafael de Leon, ang pamagat ng thesis nito na nanalo ng parangal at nagbigay sa kanya ng scholarship para sa master's degree. Ilang segundo lang, lumabas ang resulta. Isang link sa university archives, isang PDF file na pampubliko, ang thesis na naging pundasyon ng kanyang asawa, ang papel na paulit-ulit niyang ipinagmalaki sa iba. Nag-click siya, nag-download, at binuksan ito. Inilagay niya ang 2 dokumento sa screen, side by side. Sa kaliwa, ang file na may pangalan niya, Reyes Althea Thesis Final.pdf. Sa kanan, ang file na may pangalan ng kanyang asawa. Sa unang tingin, magkaiba ang format, ang font. Ngunit nang simulang basahin ni Althea ang unang talata ng introduksyon, isang malamig na kuryente ang gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang mga salita, ang mga ideya, pamilyar, masyadong pamilyar. Sinimulan niyang basahin ng sabay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat mula kaliwa pa kanan, kaliwa pa kanan. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. The foundational principle of sustainable urban development lies not in expansion but in structural efficiency. Basa niya sa kanyang gawa. A paradigm shift in urban development necessitates a focus on structural efficiency over mere expansion. Basa niya sa gawa ni Rafael. Parehong ideya, ibang mga salita, isang matalinong pag-rephrase. Nagpatuloy siya. Chapter 2. The methodology, ang core ng kanyang pananaliksik. Ang breakthrough na formula na kanyang binuo para sa risk analysis sa high-rise constructions. Dito, hindi na lang ito pagkakahawig. Halos salita por salita itong kinopya. Ang mga chart, ang mga graph. Bahagyang binago ang kulay, ngunit ang data ay pareho. Ang kanyang data. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, kasing linaw ng araw. Ang gabi na nasira ang kanyang hard drive. "Wala na, Rafi! Wala na lahat!" Hagulgol ni Althea
habang yakap-yakap ang kanyang laptop na parang isang namatay na anak. "Isang linggo na lang ang deadline. Babagsak ako." Niyakap siya ni Rafael ng mahigpit. "Shh, tahanan na. Mahal. Hindi ka babagsak." Bulong nito sa kanyang buhok. Ang boses nito ay kalmado, puno ng sinseridad. "Nandito ako. Gagawan natin ng paraan. Hindi ba't halos kabisado mo na ang lahat ng laman niyan? Tutulungan kitang isulat ulit. Dalawa tayo. Mas mapapabilis natin." At iyon nga ang ginawa nila. Sa loob ng isang linggo, halos hindi sila natulog. Nagkulong sila sa library. Si Althea ang nagdidikta at si Rafael ang tumutulong mag-type, mag-research ng mga related literature at mag-ayos ng bibliography. Sa huli, nakabuo sila ng isang bagong bersyon, isang minadali, hindi kasing ganda ng orihinal, ngunit sapat para makapasa siya. Habang buhay siyang nagpapasalamat sa tulong ni Rafael noon, ang alaalang iyon na dati isang matamis na testamento ng kanilang pagtutulungan, ngayon ay naging isang eksena ng krimen. Isang perpektong pagnanakaw. Kinakapos siya ng hininga. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng kumpirmasyon na nababaliw lang siya. Mabilis niyang binuksan ang kanyang lumang university email account. Nagbabaka sakaling meron pa. Naghahanap siya. Ang keyword, Professor Alcaraz, ang kanyang thesis advisor. At naroon, isang email, may petsang 2 linggo bago ang insidente ng nasirang hard drive. Ang subject, Re-thesis draft submission. "Dear Miss Reyes," basa ni Althea sa email, "I've finished reading your full draft. To say I am impressed is an understatement. The core methodology in Chapter 2 is a breakthrough. It's innovative, fresh, and will surely get a lot of attention. Defend this well, and this could be one of the best papers our department has seen in years. Congratulations in advance." Ang ebidensya, ang huling piraso ng puzzle. Ang ideya ay sa kanya. Ang pagkilala ay sa kanya. Bago pa man ito, nawala. Ang katotohanan ay hindi dumating na parang alon. Ito ay dumating na parang isang tsunami. Isang dambuhalang pader ng tubig na sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanilang pagsasama, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang tagumpay. Lahat ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan, isang ninakaw na pangarap. Hindi lang siya niloko ni Rafael kay Cassandra. Hindi lang siya nito itinakwil. Ninakawan siya nito mula pa sa simula. Ang buong karera ni Rafael, ang De Leon Prime Holdings, ang penthouse, ang buhay na ibinigay nito sa kanya. Lahat ay bunga ng isang krimen na siya mismo ang biktima. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling pagkawasak. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na lumagpas na ito sa mga luha. Ang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pighati. Tumingin si Althea sa 2 dokumento sa screen, ang kanyang orihinal at ang pekeng kopya. Ang babaeng biktima, ang babaeng umiyak dahil sa isang nasirang hard drive, ay namatay na sa sandaling iyon. Ang ipinanganak mula sa mga abo nito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumalaw habang siya ay bumulong sa katahimikan ng silid, isang panunumpa na tanging siya lang ang nakarinig. "Itatayo kita para lang makita kitang gumuho, Rafael." Simula sa pundasyon. Ang pagkatuklas sa ninakaw na thesis ay hindi nag-iwan kay Althea ng pagnanais na sumigaw o magwala. Sa halip, ito ay nagdulot ng isang nakakakilabot na kalinawan. Ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang galit, ang pighati, ay namuo at tumigas, naging isang matalim na balaraw ng determinasyon sa kanyang puso. Ang layunin niya ay hindi na lang basta makakuha ng hustisya. Ang layunin niya ay wasakin ang imperyong itinayo sa kanyang mga ninakaw na pangarap, piraso por piraso. Kinabukasan,
lumabas siya ng apartment. Ngunit hindi na siya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng baseball cap. Ang kanyang suot ay simple ngunit profesional. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng kalungkutan, ay nagliliyab sa isang bagong apoy. Hindi na siya biktima, isa na siyang manlalaro. Nagpunta siya sa isang maliit na internet cafe sa isang abalang kanto sa Maynila, malayo sa mga lugar na kanyang dating pinupuntahan. Umupo siya sa isang cubicle sa pinakadulo, tinitiyak na walang sinuman ang makakakita sa kanyang screen. Mula sa isang bagong bili na prepaid SIM card at gamit ang isang public Wi-Fi, sinimulan niya ang unang hakbang. Hindi niya kailangang mag-imbento ng kasinungalingan. Ang katotohanan ang kanyang pinakamalakas na sandata. Gamit ang kaalaman mula sa mga file na ibinigay ni Mang Lito at ang kanyang sariling malalim na pag-unawa sa Celestial Tower Project, gumawa siya ng isang bagong email address. Isang pangalan na walang pagkakakilanlan. Vigil X. Machina@protonmail.com. Ang Vigil para sa pagbabantay at Ex Machina para sa isang hindi inaasahang puwersa na lulutas sa isang tila imposibleng sitwasyon. Ang kanyang target, ang tatlong pinakamalaking international investors ng proyekto. Isang investment firm sa Singapore, isang real estate mogul sa Hong Kong, at isang pension fund mula sa Japan. Sila ang may pinakamalaking tiwala at pinakamalaking pera na nakataya. Maingat niyang binuo ang kanyang mensahe. Hindi ito paratang, hindi ito paninira. Ito ay isang friendly warning mula sa isang concerned insider to the esteemed investors of the Celestial Tower Project. This message is sent with the utmost concern for the integrity and long-term viability of our shared investment. I am an insider with intimate knowledge of the project's technical specifications. Recent changes in project management have led to the oversight of a critical detail regarding the revised load-bearing calculations on floors 45 to 50. Specifically, the new team has failed to account for the adjusted seismic resonance frequency based on the modified M5 alloy being used. This creates a potential structural vulnerability that, while minor on paper, could lead to significant cost overruns and safety standard violations post-construction. I urge you to demand an immediate and independent third-party audit of structural blueprint revisions dated within the last 48 hours. Your investment is at risk. Proceed with caution. Vigil Ex Machina. Bawat salita ay pinili. Ang paggamit ng mga technical na termino tulad ng seismic resonance frequency at modified M5 alloy ay mga detalyeng tanging isang taong may malalim na kaalaman sa proyekto ang makakaalam. Ang pagtukoy sa eksaktong palapag at ang time frame ng pagbabago ay nagbigay dito ng bigat ng katotohanan. Matapos basahin muli ng 3 beses, pinindot niya ang send. Sa kabilang panig ng lungsod, sa marangyang opisina ng CEO, si Rafael De Leon, ay sinusubukang apulahin ang mga sunog. Ang kanyang araw ay puno ng mga tawag mula sa bangko, mga tanong mula sa media, at ang patuloy na presyon mula kay Cassandra na bigyan ito ng mas malaking kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Nang biglang tumunog ang kanyang private line, si Mr. Tan mula sa Singapore, ang pinakamalaki nilang investor. Mr. De Leon, sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. Walang anumang pagbati. I just received a very disturbing email, an anonymous one. It mentions seismic resonance frequency. Nanigas si Rafael, Mr. Tan, I can assure you that is baseless. Probably from a disgruntled employee. We have everything under control. Do you? Sagot ni Mr. Tan. Because the email was very specific. Floors 4550, M5 alloy. Tell me, Rafael, can you explain to me right now in detail how you've compensated for the new frequency? Nagblanko ang isip ni Rafael. Iyon ang mga detalyeng si Althea lang ang nakakaalam.
Siya ang gumawa ng lahat ng kalkulasyon na yon. Sinubukan ni Rafael na magsalita, ngunit puro technical na jargon na hindi niya maintindihan ang lumalabas. Our team, Cassandra is handling it. She is very competent. Nauutal niyang sagot. I am not interested in Cassandra, mariing sabi ni Mr. Tan. I am interested in my $50 million. I am calling for an immediate halt to all major construction and a full independent audit. Hong Kong and Tokyo are with me on this. Expect a formal notice within the hour. Bago pa man makasagot si Rafael, ibinaba na ni Mr. Tan ang telepono. Napatulala si Rafael, ang telepono ay hawak pa rin sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha ay namutla. Audit. Paghinto ng construction. Ito ay isang kalamidad. Pumasok si Cassandra sa opisina. May ngiti sa labi. Good news, mahal. I just secured the... Anong problema? Tanong niya. Napansin ang itsura ni Rafael. May nag-leak. May nagsabi sa mga investors tungkol sa structural details. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sino ang nakakaalam ng tungkol sa seismic frequency? Ikaw lang at ako. At si Althea. Well, hindi ako. Mabilis na depensa ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. May traidor sa kumpanya. Mayroon kang espiya sa loob. Ang pagdududa na dati isang maliit na binhi ay biglang lumaki sa isipan ni Rafael. Tiningnan niya si Cassandra, hindi na bilang isang kasintahan, kundi bilang isang posibleng banta. Ang kanyang mundo, na akala niya ay kontrolado na niya, ay unti-unti nang gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nasa isip niya. Ang taong lumikha ng lahat ng ito. Ang taong alam niyang may kakayahang gawin ito. Althea. Inisip ni Rafael na sa pagpapatalsik sa kanya, inalis niya ang isang problema. Ngayon niya napagtanto. Hindi niya inalis ang isang problema. Lumikha siya ng isang kalaban. At ang kalaban na yon ay mas matalino, mas mapanganib, at mas nakakakilala sa kanya kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, sa isang marangyang bar, nakipagpulong si Rafael kay Cassandra. Ang kanilang relasyon ay biglang nabalot ng tensyon at kawalan ng tiwala. May nagsabi sa kanila, "Ikaw ba yon? Sino ang kakampi mo dito?" Sigaw ni Rafael, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Cassandra. Ang kanyang paranoia ay nasa kasukdulan. Habang si Rafael ay nalulunod sa kanyang paranoia, si Cassandra Velasco naman ay naglalaro ng sarili niyang chess game. Ang sigaw ni Rafael sa bar ay hindi nakapagdulot sa kanya ng takot, kundi ng inis. Si Rafael na dati isang makapangyarihang kasangkapan ay nagiging isang pabigat, isang desperadong lalaki na madaling magkamali. Kinabukasan, habang ang buong De Leon Prime Holdings ay nagkakagulo dahil sa nakaambang audit, si Cassandra ay tahimik na lumabas ng gusali para sa isang importanteng lunch meeting. Ngunit hindi siya pumunta sa isang pangkaraniwang restaurant. Nagtungo siya sa isang pribadong silid sa isang 5-star hotel sa Makati, isang lugar na kilala sa pagiging diskreto. Pagpasok niya, isang lalaking nasa edad 50 na may buhok na medyo napuputian na at suot ang isang mamahaling suit ang naghihintay sa kanya. Siya si Mr. Julian Acosta, ang may-ari at CEO ng Acosta Land, ang pinakamalaking karibal ng De Leon Prime Holdings. Cassandra, bati ni Mr. Acosta. Tumayo at nag-alok ng upuan. Mukhang maganda ang nagiging resulta ng iyong trabaho. Nagkakaroon ng kaunting gulo, Julian. Sabi ni Cassandra, umupo at nagsali ng wine para sa sarili. Wala sa tono niya ang pagiging empleyado. Tono ito ng isang kasosyo. Nagsisimula ng magduda si Rafael at ang anonymous email na yon, hindi galing sa akin, may iba pang gumagalaw sa anino. Hindi nagulat si Mr. Acosta. Inaasahan ko na yan. Ang isang imperyong binuo sa kasinungalingan ay madaling gumuho. Ang mahalaga,
Naroon ka sa loob kapag nangyari iyon. Hindi umibig si Cassandra kay Rafael. Siya ay isang ahas na maingat na inilagay sa paraiso. 2 taon na ang nakalipas nang unang lumapit sa kanya si Julian Acosta. Si Cassandra noon ay isang ambisyosang marketing executive sa ibang kumpanya na kilala sa kanyang husay at sa kanyang kakayahang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Ang alok ni Acosta ay simple. Akitin si Rafael de Leon, pasukin ang kanyang kumpanya at ang kanyang buhay. At sa tamang panahon, tulungan si Acosta na kunin ang De Leon Prime sa pinakamababang halaga. Ang kapalit, isang malaking halaga ng pera at isang mataas na posisyon sa pinagsamang kumpanya. Para kay Cassandra, hindi ito mahirap na desisyon. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina. Ang kapangyarihan at pera, iyon ang totoo. Ang audit na ito, ang perpektong pagkakataon. Sabi ni Acosta, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkalkula. Habang abala sila sa paghahanap ng mga structural anomalies, kailangan kong makuha ang pinakaimportanteng bagay. Ang Project Phoenix data. Sabi ni Cassandra na unawaan agad ang ibig sabihin nito. Ang Project Phoenix ang susunod na malaking proyekto ng De Leon Prime, isang revolutionary smart city design. Ito ay mas malaki at mas ambisyoso kaysa sa Celestial Tower. Ang data nito, ang mga plano, ang mga supplier, ang financial models ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kopyahin mo ang lahat. Utos ni Acosta. Bawat file, bawat blueprint, gamitin mo ang gulo. Gamitin mo ang tiwala sa iyo ni Rafael. Iyan ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Kapag nakuha na natin yan, babagsak ang halaga ng De Leon Prime at doon tayo papasok para bilhin ito sa presyong halos basura na lang. Tumango si Cassandra. Ito na ang endgame. Bumalik siya sa opisina ng De Leon Prime noong gabing iyon. Naabutan niya si Rafael na gulong-gulo, napapalibutan ng mga abogado at accountant. Sinusubukang maghanda para sa audit. Dito na ipamalas ni Cassandra ang kanyang pinakamalaking talento, ang pag-arte. Lumapit siya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at suporta. Mahal, anong maitutulong ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo rito. Hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon, na eksaktong gustong marinig ni Rafael sa panahong iyon, ay sapat na para burahin ang kanyang mga pagdududa. Sa gitna ng pagkakanulo at kaguluhan, kumapit siya sa nag-iisang taong sa tingin niya ay kakampi pa niya. Kasi, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod. Kailangan kong manatili dito, kasama ang mga abogado. Pwede bang i-secure mo ang lahat ng files ng Project Phoenix? Ilagay mo sa isang external drive. Just in case, hindi ko pinagkakatiwalaan ang network ngayon. Ito na. Ang pagkakataon. Hinawakan ni Cassandra ang mukha ni Rafael. Of course, mahal. Ako ang bahala. Magtiwala ka sa akin. Nang iwan siyang mag-isa ni Rafael sa server room, ang malamig at tahimik na puso ng kumpanya, isang mapanlinlang na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Cassandra. Kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag hindi lang isang ordinaryong external drive, kundi isang high-speed data cloning device na ibinigay sa kanya ni Acosta. Isang maliit na itim na kahon na kayang kopyahin ng isang buong server sa loob lamang ng ilang minuto. Isinaksak niya ang device. Isang maliit na asul na ilaw ang umilaw. Senyales na nagsisimula na itong gumana. Ang isang progress bar ay lumitaw sa maliit na screen ng device. Queens, 1%. Tumingin si Cassandra sa paligid ng malamig na silid. Ito ang sentro ng imperyo ni Rafael de Leon. At sa loob ng ilang minuto, ang kaluluwa ng imperyong iyon ay mapupunta na sa kanyang mga kamay. Copying. 15%. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Mabilis niyang itinago ang device sa likod ng isang server rack.
at umarteng inaayos ang ilang mga cable. Dumaan lang ang isang security guard. Bumalik siya sa device. Copying. 50% ang bawat porsyento ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay at isang hakbang palapit sa tuluyang pagbagsak ng lalaking nagtiwala sa kanya. Copying. 99% complete. Marahan niyang tinanggal ang device, itinago ito pabalik sa kanyang bag, at kinuha ang ordinaryong external drive. Naglipat siya ng ilang hindi importanteng file dito para may maipakita kay Rafael. Lumabas siya ng server room. Ang kanyang mukha ay kalmado, na para bang wala siyang ginawang masama. Ngunit sa loob ng kanyang bag, dala-dala niya ang bomba na tuluyan ng wawasak sa De Leon Prime Holdings. Habang si Cassandra ay abala sa kanyang palihim na pagtataksil, si Althea naman ay naghahanda para sa kanyang susunod na hakbang. Ang unang bato na kanyang ibinato, ang email sa mga investors, ay nagdulot ng malaking alon. Ngayon, oras na para sa ikalawang, mas malaking bato. Ang kanyang target, ang financial fraud. Nakatanggap siya ng email mula kay Ben, ang kanyang kaibigan sa cybersecurity. Maikli lang ang mensahe. I traced it. The money from Velvet Horizon was funneled through 3 more accounts in Cayman and Switzerland. But the final destination is a personal trust fund. The sole beneficiary is Cassandra Velasco. Be careful, A. This is bigger than you think. Kinumpirma nito ang kanyang hinala, ngunit idinagdag nito si Cassandra sa larawan. Hindi lang ito pagnanakaw ni Rafael, kasabwat ang kanyang kirida. Ito ang ebidensyang kailangan niya para tuluyang idiin silang dalawa. Ngunit bago pa man niya magamit ang impormasyong ito, naunahan siya ni Rafael. Si Rafael de Leon, na nakakulong sa isang sulok, pinipiga ng mga investors, ng audit, at ng aninong tumatawag sa kanya, ay gumawa ng isang desperadong hakbang na karaniwan sa mga hayop na nasusukol. Ang manakmal. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang may hihilahin siyang kasama pababa. At sino pa ang mas perpektong target kundi ang babaeng alam niyang may kakayahang wasakin siya. Isang gabi, habang si Althea ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga ebidensya sa kanyang maliit na apartment, napansin niyang biglang nag-ingay ang kanyang telepono. Sunod-sunod na notifikasyon mula sa mga news apps at pagkatapos, mga text mula sa iilang natitira pa niyang kaibigan. Althea, is this true? OMG, nakita mo na ba ang balita? Call me! Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ang isang malaking news portal at sa mismong front page, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang litratong kinuha noong masaya pa sila. Sa tabi ng isang nagliliyab na headline, Disgruntled Ex-Executive, Althea Reyes, accused of corporate sabotage and embezzlement in the Leon Prime scandal. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Ang artikulo ay isang obra maestra ng paninira. Nakasaad dito na si Althea Reyes dahil sa inggit at galit matapos matanggal sa trabaho dahil sa kapabayaan ang siyang nasa likod ng pag-leak ng mga maling impormasyon sa mga investors. Ayon sa isang anonymous source na malapit sa kumpanya, si Althea di umano ang lumikha ng mga ghost account at shell companies kasama na ang Velvet Horizon Imports para magnakaw ng milyon-milyon mula sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang mga dokumentong ipinakita sa artikulo ay mukhang kapani-paniwala. Mga pekeng bank statement, mga pekeng email, ang lahat ay tila itinuturo siya bilang ang mastermind. Ginamit ni Rafael ang eksaktong krimen na ginawa niya at ipinasa ang lahat ng sisi kay Althea. Pinatay niya ang TV, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Sunod-sunod ang mga pangyayari. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang opisyal na sulat mula sa bangko. Ang lahat ng kanyang personal na account ay temporarily frozen dahil sa isang ongoing fraud investigation. Ang perang naipon niya, ang maliit na yaman na itinabi niya para sa sarili, ay biglang nawala. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga dating kaibigan sa industriya
mga taong tinulungan niya noon. Ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang pangalan ay naging isang salot. Ang kanyang reputasyon na iningatan niya sa loob ng isang dekada ay nawasak sa loob lamang ng isang gabi. Isang hapon, habang siya ay naglalakad pa uwi, dala-dala ang ilang grocery na binili niya mula sa natitirang cash sa kanyang wallet, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mga reporter. Miss Reyes, totoo po ba ang mga akusasyon? Saan ninyo po itinago ang pera? May kaugnayan po ba kayo sa Acosta Land? Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga kamera, sa mga tanong, sa mga mapanghusgang mata ng publiko. Nagkulong siya sa kanyang apartment, isinara ang mga kurtina at pinatay ang lahat ng ilaw. Ang babaeng palaban, ang babaeng strategist, ang babaeng bumangon mula sa unang pagkawasak ay biglang naglaho. Ang natira ay isang babaeng nag-iisa, walang pera, walang kaibigan, at ngayon ay isang kriminal sa mata ng buong mundo. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang war room, ang mga papel sa dingding na dati simbolo ng kanyang plano at pag-asa ay tila nangungutya na sa kanya ngayon. Ang mga ebidensya na kanyang inipon, paano niya ito ilalabas? Sino ang maniniwala sa isang akusadong magnanakaw? Si Rafael ay hindi lang nagnakaw ng kanyang thesis, ng kanyang karera, ng kanyang asawa. Ninakaw din nito ang kanyang boses. Doon, sa gitna ng dilim, sa sahig ng kanyang maliit na apartment, napaluhod si Althea. Ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay biglang bumigay. Ang kalasag na kanyang itinayo ay nabasag sa libu-libong piraso. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kawalan ng katarungan ay bumuhos sa isang malakas, masakit, at walang pag-asang hagulgol. Sa screen ng TV na nakabukas sa mute, nakita niya ang isang press conference. Si Rafael, nakatayo sa podium. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng kalungkutan. Sa tabi niya, si Cassandra, umaarteng inaalo siya. This has been a painful betrayal, sabi ni Rafael sa mga kamera. But we will overcome this. We will bring the guilty party to justice. Para kay Althea, tila tapos na ang lahat. Siya ay natalo. Ang anghel ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga araw na sumunod ay isang malabong panaginip ng pagkagutom, takot at kawalan ng pag-asa. Ang 4 na sulok ng apartment ni Althea ay naging kanyang bilangguan at santuwaryo. Ang mga dingding na dati puno ng mga plano at ebidensya ay tila mga multo na ng kabiguan. Ang bawat pagtunog ng telepono, ang bawat katok sa pinto, ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Pulis? Media? Isang notice of eviction? Isang gabi. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang mahinang katok ang muling umalingaw-ngaw. 3 marahang katok. Hindi ito agresibo tulad ng sa mga reporter, ngunit hindi ito pinansin ni Althea. Nagtalukbong siya ng kumot, umaasang sino man iyon ay aalis na lang. Ngunit muling tumunog ang katok. At may kasama itong boses, mahina, ngunit malinaw mula sa siwang ng pinto. Ma'am Althea, si Lito po ito. Mang Lito. Ang pangalang iyon ang nag-iisang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Nakatayo roon si Mang Lito. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. May dala siyang isang supot ng mainit na pandesal at isang bote ng tubig. Hindi ito nagsalita. Pumasok lang ito, inilapag ang dala sa mesa, at kumuha ng baso para salinan siya ng tubig. Ang simpleng gesto na yon, ang pag-aalaga na walang paghuhusga, ay mas mabisa pa sa anumang salita. Uminom po muna kayo, ma'am, sabi nito. Sumunod si Althea. Habang umiinom, napatingin si Mang Lito sa mga papel sa dingding. Nakita niya ang mga koneksyon, ang mga pulang linya, ang buong larawan ng krimen na binuo ni Althea. Hindi kami naniniwala sa kanila, ma'am, sabi ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay matatag.
Walang sino man sa mga matatagal na empleyado ang naniwala. Alam namin ang totoo. Anong silbi niyon, Mang Lito? Sagot ni Althea. Ang boses ay basag. Sinira na nila ako. Ang pangalan ko. Ang reputasyon ko. Wala nang maniniwala sa akin. Hindi po totoo yan, sabi ni Mang Lito. May kinuha siya mula sa kanyang lumang shoulder bag. Hindi ito isang USB. Ito ay isang bagay na mas luma, mas personal. Isang maliit, itim na notebook na ang mga pahina ay naninilaw na at ang sulok ay tupi-tupi na. Ano po yan? Tanong ni Althea. Logbook ko po ito, paliwanag ni Mang Lito. Mula pa noong junior designer pa lang si Sir Rafael, dito ko po isinusulat ang lahat ng importanteng detalye, mga tanong, at mga utos na hindi opisyal para may sarili akong record. Binuklat niya ang notebook sa isang partikular na pahina. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay ni Mang Lito ay maliit at teknikal. Naalala ko po ito, sabi ni Mang Lito. Itinuturo ang isang entry. Panahong ginagawa ninyo pareho ang inyong thesis. Laging nagtatanong sa akin si Sir Rafael. Mga tanong na kakaiba para sa isang estudyante. Mga tanong tungkol sa seismic resonance frequency, sa M5 alloy applications, mga konseptong alam kong kayo ang unang nag-aral. Isinulat ko po dito ang mga tanong niya dahil nagtaka ako. At nang mabasa ko ang thesis ninyo pagkatapos, naintindihan ko ang mga tanong niya. Ay mga kabanata mula sa pag-aaral ninyo. Kinuha ni Althea ang notebook, ang mga petsa, ang mga salita. Ito ang nawawalang piraso. Ang USB ay digital na ebidensya. Ngunit ito ay isang pisikal na testamento. Isang patunay mula sa isang respetadong tao na ang interes ni Rafael sa mga konseptong iyon ay nagsimula sa parehong panahon na nawala ang kanyang thesis. Ito ang usok na magpapatunay kung nasaan ang apoy. Isang bagong lakas ang dumaloy sa mga ugat ni Althea. Hindi ito galit. Ito ay isang malamig at matibay na determinasyon. Tumingin siya kay Mang Lito. May emergency board meeting bukas para opisyal na tanggalin si Rafael base sa rekomendasyon ng mga investor, ngunit ang plano niya ay baliktarin ito, gamitin ang issue ko para makuha ang simpatsya nila at manatili sa pwesto. Labanan niyo po sila, ma'am, sabi ni Mang Lito. Tumango si Althea. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang biktima. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang miyembro ng board, si Mr. Elizalde, isang matandang lalaki na palaging naniniwala sa merito at hindi sa palabas. Siya ang kanyang tinawagan. Mr. Elizalde, Althea Reyes here. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado at may awtoridad. Alam ko ang tungkol sa meeting bukas. Hindi ko hihilingin na maniwala kayo sa akin ngayon. Ang hinihiling ko lang ay 5 minuto. Bigyan niyo ako ng 5 minuto sa meeting na yon at ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na traidor sa De Leon Prime Holdings. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang sagot. 5 minutes, not a second more. Kinabukasan, hindi na ang babaeng wasak ang humarap sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay isang mandirigma na naghahanda para sa kanyang huling laban. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot ay isang matapang na itim na pantsuit. Ang tanging alahas niya ay isang simpleng hikaw. Ang kanyang mukha ay may kaunting makeup. Sapat lang para takpan ang mga bakas ng pag-iyak. Ngunit hindi sapat para itago ang determinasyon sa kanyang mga mata. Samantala, sa boardroom, si Rafael De Leon ay nasa gitna ng kanyang pinakamagaling na pag-arte. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi at sakit. At iyan, mga ginoo at ginang, ang buong katotohanan, sabi niya sa board. Ako ay naging biktima, tulad ninyong lahat, ng isang kasakimang hindi ko inaasahan.
Ang pinsalang idinulot ni Althea Reyes ay malaki, ngunit tinitiyak ko sa inyo, sa aking pamumuno, ibabangon ko ang kumpanyang ito mula sa abo. Nagsimulang tumango ang ilang miyembro ng board na dadala sa kanyang drama. Si Cassandra ay nakaupo sa likod niya, ang perpektong imahe ng isang sumusuportang kasama. Si Rafael ay malapit ng manalo, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang dalawang malaking pinto ng boardroom. Ang lahat ng usapan ay natigil. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. Doon, nakatayo si Althea. Payapa, matatag. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bigat na hindi nila inaasahan. Napatigil sa pagsasalita si Rafael. Ang kanyang muka, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay biglang nabura ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na lang isang bulong. Nakatayo na ito ngayon sa kanyang harapan. Ang pagpasok ni Althea ay parang isang bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Ang mga bulungan at pagtataka ay kumalat sa buong silid. Tanging si Mr. Elizalde ang nanatiling kalmado. Isang bahagyang tango lamang ang ibinigay niya kay Althea. Anong ginagawa mo dito? Ito ang unang mga salita na lumabas sa bibig ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong galit at hindi maitagong kaba. Security! Ilabas ang babaeng yan. She has 5 minutes, sabi ni Mr. Elizalde. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad na pumigil sa mga gwardiya. Bigyan natin siya ng pagkakataong magsalita. Pagkatapos, board! Kayo na ang humusga. Walang nagawa si Rafael kundi maupo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Si Cassandra sa likod niya ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid. Sinusuri ang bawat galaw ni Althea. Naglakad si Althea papunta sa harap, hindi sa podium kung saan nakatayo si Rafael kanina, kundi sa tabi ng malaking screen. Dala niya ang isang laptop at ang maliit na itim na notebook ni Mang Lito. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado at may layunin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay hindi mataas, hindi galit. Ito ay boses ng isang taong nagsasabi lang ng katotohanan. Hindi ako narito para humingi ng awa. Narito ako para maglahad ng mga katotohanan na matagal nang itinago. Isinaksak niya ang kanyang laptop sa projector. Ang unang lumabas sa screen ay ang cover page ng kanyang thesis. Pagkatapos, sa tabi nito, lumitaw ang cover page ng thesis ni Rafael. 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Althea. Ang pundasyon ng De Leon Prime Holdings ay itinayo, hindi sa pera o koneksyon, kundi sa isang ideya, isang breakthrough methodology para sa risk analysis sa high-rise constructions. Ang ideyang yon ang nagpanalo kay Mr. Rafael De Leon ng isang prestihiyosong parangal at scholarship. Ang ideyang iyon ay ninakaw. Ipinakita niya sa screen ang dalawang dokumento, side by side. Highlighted sa dilaw ang mga talata, ang mga formula, ang data. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Ang ebidensya ay malinaw. Ang pagkakahawig ay hindi nagkataon lang. Ito ay isang malinaw na pagnanakaw ng intellectual property. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Rafael na ngayon ay pinagpapawisan na ng malamig. Kasinungalingan yan, sigaw ni Rafael. Pinapaniwala niya ako noon na sa kanya ang ideya. Ako ang biktima dito. Talaga ba? Mahinahong tanong ni Althea. Tumingin siya kay Mang Lito na tahimik na pumasok at nakatayo sa may pintuan. Mang Lito, maaari niyo po bang basahin ang entry sa inyong logbook, dated October 14, 10 years ago? Kinuha ni Mang Lito ang kanyang notebook. Ayon po sa tala ko, tinanong ako ni Sir Rafael kung ano ang practical application ng seismic resonance frequency sa M5 alloy.
1 linggo po bago masira ang hard drive ni Ma'am Althea. Ang testimonya ni Mang Lito, 1 taong may integridad na kilala ng lahat, ang siyang nagdiin sa unang pako. Nagpatuloy si Althea. Ang susunod na slide, ang mga bank transfer patungo sa Velvet Horizon Imports. Inakusahan ako ni Mr. De Leon ng embezzlement, sabi ni Althea. At tama siya, mayroon ngang pagnanakaw na nangyari, ngunit hindi ako ang may gawa. Ipinakita niya ang ebidensya mula kay Ben, ang flowchart ng pera, mula sa De Leon Prime, patungo sa Velvet Horizon, hanggang sa mga offshore accounts, at sa huli, sa isang trust fund na nakapangalan kay Cassandra Velasco. Lahat ng mga mata ay napabaling ngayon kay Cassandra. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nabitak. That's absurd. That's fabricated. Depensa niya, tumatayo. Is it? Tanong ni Althea. Ito na ang kanyang huling baraha. Kung peke ang lahat ng ito, siguro peke rin ang recording na ito. Pinindot niya ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Boses ni Cassandra, malinaw at walang duda, nakikipag-usap sa isang lalaki. Cassandra's voice. Nagkakaroon ng kaunting gulo, Julian. Nagsisimula ng magduda, si Rafael. Man's voice, Acosta. Ang audit na ito ang perpektong pagkakataon. Kopyahin mo ang lahat. Ang Project Phoenix data. Cassandra's voice. Of course, ito na ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Julian Acosta. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Si Cassandra ay hindi lang kirida. Isa siyang espiya. Isang traidor na nagtatrabaho para sa kanilang pinakamalaking kalaban. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Rafael. Hindi lang siya nawalan ng kontrol, nawalan na rin siya ng katinuan. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay siya ring naghukay ng kanyang libingan. Ahas ka! Sigaw ni Rafael, dinuduro si Cassandra. Niloko mo ako. Niloko mo kaming lahat. Ikaw ang unang manloloko dito, Rafael, ganti ni Cassandra. Wala nang pakialam sa pag-arte. Ginamit lang kita, tulad ng paggamit mo kay Althea. Ang kaibahan lang, mas matalino ako. Ang marangal na boardroom ay naging isang sirko ng mga sigawan at akusasyon. Si Cassandra ay mabilis na tumakbo papalabas, sinusubukang tumakas, ngunit hinarang na siya ng mga gwardiya sa utos ni Mr. Elizalde. Si Rafael naman, parang isang nasirang plaka, paulit-ulit na sumisigaw. Hindi! Hindi totoo yan. Frame up to. Siya, si Althea ang may pakana ng lahat. Nawala na ang CEO na makisig at matalino. Ang natira ay isang duwag na bata na nahuli sa kanyang kasinungalingan, nagtuturo ng daliri sa iba. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Althea. Nakatayo, nakatingin, hindi na kailangan ng mga salita. Ang katotohanan ang nagsasalita para sa kanya. Biglang bumukas muli ang mga pinto ng boardroom, ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang tao ang pumasok, kundi 4 na unipormadong pulis. Dumiretso sila sa harap. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang leader ay humarap kay Rafael De Leon, na ngayon ay natigilan at namutla na parang papel. Mr. Rafael De Leon, sabi ng pulis, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Inaanyayahan ka naming sumama sa presinto para sa mga katanungan tungkol sa corporate fraud at embezzlement. You are under arrest. Lumipas ang 3 buwan. Ang eskandalo ng De Leon Prime Holdings ay naging laman ng bawat balita. Ang mga headline ay parang isang teleserye. CEO and mistress arrested for fraud, corporate espionage. The De Leon empire crumbles. Acosta land under investigation for unethical practices. Si Rafael De Leon at Cassandra Velasco ay parehong nahaharap sa mabibigat na kaso. Ang kanilang mga larawan sa korte. Si Rafael, na payat at mukhang tumanda ng 10 taon. Si Cassandra, na walang bahid ng dating kumpiyansa, ay naging simbolo ng isang pagbagsak na mabilis at walang awa.
Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay gumuho, at ang mga nagtayo nito ay natabunan sa ilalim. Ang De Leon Prime Holdings naman ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang stock market value nito ay bumagsak. Ang mga investors ay nag-pull out. Ang Celestial Tower Project ay nakatiwangwang, isang kalansay na bakal na simbolo ng mga sirang pangako. Ang mga empleyado ay nawalan ng pag-asa, naghihintay na lang sa araw na tuluyan ng magsara ang kumpanya. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang pangalan ang muling umusbong, hindi sa mga tabloid, kundi sa mga seryosong usapan sa loob ng mga natitirang miyembro ng board. Ang pangalan ng nag-iisang taong may kakayahang iligtas ang lumulubog na barko, Althea Reyes. Sa kanyang maliit na apartment sa Mandaluyong, na ngayon ay malinis na at wala ng mga papel sa dingding, tinanggap ni Althea ang pagbisita ni Mr. Elizalde. "Althea, iha," sabi ng matanda, matapos tanggapin ang isang tasang tsa. "Ang kumpanya ay mamamatay na, ngunit naniniwala kami, ang board, na may pag-asa pa, kung ang tamang tao ang mamumuno." Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Ang kanyang pangalan ay nalinis na, ang katotohanan ay lumabas, ngunit ang sakit ng nakaraan ay nag-iwan ng peklat. "Bakit po ako?" tanong niya. "Pwede naman po kayong kumuha ng iba." "Dahil ang kumpanyang ito, sa simula't simula pa lang, ay dapat sayo," mariing sabi ni Mr. Elizalde. "Ang puso't kaluluwa ng De Leon Prime ay nanggaling sayo. Ikaw lang ang may karapatan at kakayahang buhayin itong muli. Hindi bilang De Leon Prime, kundi bilang isang bagay na bago, isang bagay na totoo." Ang alok ay simple. Bumalik, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang ang bagong Chief Executive Officer. Pinag-isipan ito ni Althea ng mabuti. Ang isang bahagi niya ay gustong talikuran na lang ang lahat at magsimula ng isang bagong buhay na malayo sa lahat ng sakit na idinulot ng kumpanyang iyon. Ngunit may isa pang bahagi, ang bahaging hindi namatay, ang bahaging lumaban, na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento. Ito ay hindi para kay Rafael. Ito ay para sa mga empleyadong tulad ni Mang Lito na nanatiling tapat. Ito ay para sa kanyang sarili, para patunayang ang kanyang talino ay para sa paglikha, hindi para sa pagkasira. Tinanggap niya ang alok. Ang kanyang unang araw bilang CEO ay hindi sa isang marangyang opisina. Ginanap ito sa lubi ng gusali, kaharap ang lahat ng natitirang empleyado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. "Alam ko ang iniisip ninyo," simula ni Althea. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na labi. "Natatakot kayo, nawalan kayo ng tiwala, at hindi ko kayo masisisi." Naglakad siya sa gitna nila. Ang pangalang De Leon ay nabahira ng kasinungalingan. Kaya simula ngayon, ang pangalang iyon ay ibabaon na natin sa limot. Itinaas niya ang isang bagong logo sa screen sa likod niya. Simple lang ito. Malinis, walang korona, walang magarbong disenyo. Tanging dalawang salita, Reyes Development Group. "Ito na tayo ngayon," sabi ni Althea. "Hindi natin itatayo ang mga pangarap sa ninakaw na pundasyon. Magsisimula tayo sa kung anong totoo, sa talento ninyo, sa sipag ninyo, at sa integridad natin. Ibabangon natin ang kumpanyang ito, hindi para sa iisang tao, kundi para sa ating lahat." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang palakpak ang narinig sa loob ng gusali. Nagsimula ito sa isang tao, pagkatapos ay dalawa, hanggang sa ang buong labi ay napuno ng tunog ng pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Althea sa loob ng opisina na dati pagmamay-ari ni Rafael. Ang mga mamahaling muebles ay pinalitan ng mga simpleng disenyo. Ang malaking painting na nagtatago ng safe ay wala na. Pinalitan ng isang malaking whiteboard na puno ng mga plano at ideya para sa mga bagong proyekto. Kinuha niya ang isang picture frame sa kanyang mesa. Hindi ito larawan ng isang tao, kundi larawan ng buong team ng Reyes Development Group, kasama si Mang Lito sa kanyang tabi.
na nakangiti ng malapad. Tumingin siya sa labas sa tanawin ng BGC. Ang kalansayay ng Celestial Tower ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon, may mga gumagalaw na crane na ulit. Ang proyekto ay itinuloy sa ilalim ng bagong pangalan, ng bagong pamunuan. Hindi na siya napupuno ng galit kapag naaalala niya si Rafael. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng malungkot na awa at pagpapatawad. Hindi pagpapatawad para sa ginawa ni Rafael sa kanya, kundi pagpapatawad sa kanyang sarili, sa pagpayag niyang maging anino sa loob ng matagal na panahon. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Rafael. Iyon ay hustisya lamang. Ang kanyang tunay na tagumpay ay ang pagtayo sa sarili niyang mga paa, sa ilalim ng sarili niyang pangalan, na may kapayapaan sa kanyang puso. Ang reyna ay hindi na walang pangalan. Siya na ngayon ang nag-iisang pinuno ng kanyang sariling kaharian. Sa pagtatapos ng kwento ni Althea Reyes, malinaw na ang tunay na hustisya ay dumarating kapag ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Mula sa isang babaeng tahimik na nagtrabaho sa likod ng anino ng asawa, siya ay tumindig bilang leader na hindi na muling magpapagamit o magpapatahimik. Ang panlilinlang at kasakiman ni Rafael ay tuluyang bumagsak sa harap ng ebidensya at integridad. Pinatunayan na ang anumang imperyong itinayo sa pandaraya ay tiyak na guguho. Samantala, si Althea ay hindi lamang nakabawi ng dangal. Siya ay muling isinilang, bitbit ang kumpiyansa at kakayahang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang kwentong ito ay paalala na ang talento at sipag ay hindi kailanman nawawala. Kahit pansamantalang ninakaw o itinago, ang mabubuti ay maaaring masaktan. Ngunit sa tamang panahon, sila ay ginagantimpalaan ng tagumpay na mas matibay at mas makabuluhan. Sa inyong palagay, sapat ba ang katotohanan upang ibalik ang hustisya sa isang mundo ng kapangyarihan at kasinungalingan? Kung kayo ang nasa posisyon ni Althea, lalaban din ba kayo hanggang dulo? Kumusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong saloobin dahil mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo at ang inyong mga kwento.